So dyan sa baba, puro po taniman yan. Parang ang sarap maki-harvest, nakita niyo yan. Malawak po na taniman yan ng mga gulay. Parang sarap tumakbo dyan papunta, oh. Ang bahay ng mga bikers sa banda. Dito. Ayan, yung nakita nyo, may mga ano dito, mga nakatambay, lalo na doon. Yung mga mahilig mag-bike, pwede silang umano dito. Ito yung dinadaan ng mga bikers. Itong lugar na to. Tapos yung puno na yan, ayan, may mga nakatambay na may mga bike. Sarap pumasyal dyan sa uuban na yan. Marami tayong makikita mga halaman dito. Totoo lang. Kaso no trespassing tayo diyan. Ayan, no trespassing. Yan, may mga kawayanan. Ito yung Madri Cacao. Maalala ko, papakita ko lang sa mga hindi pa nakakita ng Madri Cacao sa personal. Ito po. Kasi minsan ginagamit to sa mga ano eh. Ginagamit ko to sa aso ko eh. Yun yung daon ng Madri Cacao. Tapos may kakaiba siyang amoy. May amoy siya na ano, hindi ko siya magustuhan. Pero effective yan, lalo sa mga kati-kati, sa mga alaga natin, ginagamit yan. Kasi naalala ko may nag-comment, ano itsura ng Madri Cacao. Yan ang Madri Cacao. Ayan. Kaso no trespassing. Gara dito, merong lugar dito na pwede kang mag-ano, park. Dami natin makitang halaman dyan. Alam niyo mga kaibigan, dudungogin na yan. Sarap dito. Ito yung namimiss ko sa probinsya talaga. Ganda. Diba? Joke lang. Ano? Paligid natin. Presko. Magandang araw sa lahat. Maying adlaw sa tanan, version adlaw sa ijo ng root, mga kaibigang dudungog inday dyan. So ngayon, andito po tayo sa looban ng Tungko. Kung alam nyo po yung, sa may mga nakakaalam po, yung Paradise, nandito po tayo, naimbitahan po tayong pasyalan. Kasi itong lupa na to, suki rin po ako dito kasi yung, paano ba? Yung reseller nila, doon rin ako kumukuha ng lupa pag naubusan ako ng potting mix ko. So, ayun nga, sabi niya, isa siya sa nag-comment sa video natin na kung pwede pasyalan natin yung paggawaan niya. Siyempre, curious ang inday nyo, puntahan rin natin. Tara, iikot ko pala kayo, yun ang gagawin natin. Tapos, isa-isahin natin yung laman ng potting mix nila. So, gaya na sinabi ko sa mga vlogs ko, na importante yung potting mix natin, lalo na sa halaman natin kasi nakadepende doon kung paano mag-thrive, paano lumaki, paano maging maganda yung halaman natin. So kung nakita niyo yung paligid nila, puro sako nakikita yan, lahat po yan, ano na yan, para siya mga substance na gagamitin sa ano ng potting mix nila. Meron na silang gawa dito. Titingnan natin kung ano to. Vermicast. Ito yung vermicast nila. Ilang kilo po ba ito isang vermicast nyo? 2.5. Meron din po ba kayo paggawaan ano dito? Ng vermicast nyo? Sarili. So, yung substance nila na vermicast kasama sa potting mix, binibili nila. So, ito yung vermicast nila. Puro siya. Wala pa siyang sure kung ano. Humawak pa nga ako. Naku, pag mga hardinera tayo, hindi pwede hindi humawak. So, ito yung vermicast nila. Isa to sa potting mix na, isa sa hinahalo nila sa potting mix. Sa loam soil na. Oo, sa loam soil nila. Dito may ano na sila, final products na. So, titingnan natin yung final products nila. So, ito yung ano, packaging nila. Papakita ko lang sa inyo. Loam soil. Meron siyang content siya ng garden soil. Vermicast, fertilizer, coco peat, carbonized trisal at trisal. So, yan rin yung mga laman ng potting mix natin.
Yan po yung importante sa potting mix talaga, lalo sa pag-aalaga ng halaman natin. So ilang kilo to siya, madam? Ilang kilo? Ano po yan? 10 to 11 kilos. So 10 to 11 kilos siya. Tapos magkano po yung niya? 33 pesos pumapatak. Isang ganyan, 33 nyo lang binibenta. 33 pesos. Sa bagay kasi, syempre, reseller yun eh. Sa reseller po. Pero pagka nasa tindahan na siya, ang bentahan niyan, 50, 60 hanggang 80. Ayun na, 60 pesos nga bili ko. Sa SM, ano po siya, nasa 120 or 100. So nagdi-deliver rin po kayo? Opo, sa kahit Ano ulit yung presyo niya pag ginano nyo to? ano po siya, 3 for 100. O, 3 for 100 po yan. Nakapatak siya ng 33 pesos. Sa ating mga nagtatanim, problema natin potting mix eh. Kaya minsan nagre-recycle na lang tayo. So, andun yung nila, pinaghahaluan nila ng lupa. So, una kong nakita, kokopit. Itong nagbabrown na to, kokopit. Kokopit, madam. Ito sa malamang, yan, rice hull yan. So, ikutan natin yung para mas makita natin. But sakto lang pala yung oras ng dating ko eh. Medyo malinaw pa. Kokopit, risal. So, ito pure talaga yan, oh. Pure yan. Kokopit po talaga siya. Tapos nakita niyo yung layer niya. Akala niyo cake lang, no? Ito, rice-hull. Carbonized rice-hull. Garden soil. Tsaka, Oo nga eh. yung chicken manure. Chicken manure. Asan yung chicken manure dyan? Ayan, nasama na. Ano na yan, mixing na. Hahanapin natin Tapos isa-isa. may castor. Asan yung... Hindi na maano yan nakita. So, yan yung nila. Yan po yung pagkasunod-sunod ng mixture nila. Tapos, nung ma-mix na siya, eto na siya. The finished product. Yan na po yung finished product. So, kailangan na siya i-package na lang. Ano yung nandun sa dulo? Iyan po yung vermicast. Ah, vermicast. Kakahango lang po dun sa Kakalagay lang. Opo, galing po yun dun sa may mga bulate. Meron po siyang halo na charcoal. Oo, kasi uling. Antay baho. Antay siya talaga, no? Kahit sa mga philodendron, naghahalo rin ako ng uling eh. Pag hindi masyado ang ng uling naman, mas marami yung carbonized rice hull. Kasi uling rin yun eh. Vermicompost namin yung So, meron sila ditong part. Ayan. Nasa ilalim to. Kali yung sa ibabaw niya, yung cow manure. Cow manure. Gas. Ayan na yung mga niya, parang palabas na rin. Buti hindi sila to. Sa bagay, ang bulati, hindi to matakas dyan hanggat may makakain sila dyan eh. Ganun sila eh. Kasi sa akin, sa timba lang, pag wala nang makain, talagang pagbuklat mo, nasa takip na nakadikit eh. Tatakas mo kasi, ang ANC kasi, ayaw nila pag wala nang makain, iwanan ka na nila. Nagmamigrate na. Hindi na kayo bati nun. Sayang si sir. Siya po yung nag-imbita sa atin. Hello po. Good afternoon. Ayan po. Naaya niya tayong dumalo. Dapat nakaraan pa po dito eh. Laging nauusog. So, oo nga pala, bako makalimutan. Nandito yung nila, panggagawa nila ng kukupit. Yan, machine. So, hindi pa nakakita ng machine. Katulad ko, ito pala itsura ng machine para sa kukupit. Ito po, yung raw materials niya, yung biniyak na buko. Bali, Opo. bibilad mo siya ng konti, tapos i-drop mo siya dito. Pag laglag dito yan, madam, giling na. Giling na. Pero meron pang finished product kasi ibibistay mo pa siya dito. So, pagkatapos magiling, ilalagay siya dito, tapos Bistay, bibistayin. Ang makukuha dito, madam, ito yung mga fiber. May iwan. Ayan, maiwan. Nakita nyo, yan yung Yung kokopit, laglag siya. yun yung talaga pinaka Yes. produkto na. Kasi ayan, nakita nyo yung niya, ba tawag dito? Screen. Screen. Ayan, may screen siya na maliliit. So, pag nasana, finished product na ilalabas, maiiwan yung mga coco fiber na hindi kailangan buo-buo, malalaki. Pwede mo rin gawing kokopol. Ayun. Yung pinaka niya. Yung Pinaka fiber, yung ginagawang yung binili nating kukurok, doon din ang galing yun. Yung parang sinulid. Sinulid. Yun, fiber sa mga hindi nakakaalam. Kaya walang tapon. Walang sayang. Pwede rin ihalo siya sa compost. Compost, pwede. Pwede rin. So medyo malaki yung lugar nila sir dito. Alam niyo, nakita ko yung mga halamanan rin doon. Sa baba, Kayo rin nagsusupply doon sir? Ako, yung mga vermicast, organic fertilizer. Oo. Ito po, yung mga sako-sako na yan, for sale din po siya sa mga reseller. Ano po yan? Lupa na mismo yan? May, hindi, meron pong garden soil
yan po, ito vermicast, bili rin po ito. Ito po yung Coco Pit. Ay, Coco, ang tawag doon? Coco Dash. Coco Dash. Ayan, ang tawag dito. Kusot. Yung kusot. Opo, ito po yung carbonized rice hull. Magkano po sa sako na carbonized rice hull nyo? Ano lang po, 120 lang. 120 isang sako nyo. So, pag gusto nyo pong umorder, ano po ba ang FB page nila? Apostol Garden kami. Sige, hanapin ko po, tapos i-ano ko na lang yung FB link nila. So, ang dami nilang product po. Nagde-deliver rin po sila. Depende siguro sa ano. Kayo na po bahala mag-usap. Contact nyo na lang po yung FB page nila. Siyempre, baby natin yan. Pinagkagastusan natin yan. So, siyempre, dapat alam natin kung ano yung nilalagay nating potting mix. So, maigin na yung pinasyalan ko dito. Pinasyal ko kayo para alam nyo rin. Kasi, masasabi nating legit po. Nakita natin yung proseso. Alam natin yung nilalagay nila. Kasi, di ba, nakwento ko sa inyo habang natawag nito, habang nagre-repat ako, may kinukwento ko sa inyo na may nabili akong potting mix na akala mo, parang siya buhangin yung hinalo nila. Tapos ang nangyayari doon sa halaman ko, hindi siya lumalaki, para mampayat-payat ng halaman ko. Tapos sumisiksik lang yung lupa. So, syempre ito, nakita ko, nalaman ko, sinure ko sa inyo. So, sa mga interesado po dyan, pwede po kayong bisitahin yung FB page nila. Ilalagay ko po dito sa taas. Tapos, ilalagay ko po sa description box yung link nila ng FB page nila. So, ito yung proseso nila. Kung nakikita nyo po yung ganito itsura ng loam soil na nakikita nyo sa mga mall, sila po nagsusupply niyan. Kung gusto nyo po mag-reseller, contact nyo lang po. Kasi may mga maraming halaman dyan, oh. Ayan. Yan yung proseso nila. Sisilyuhan lang nila ng ganyan. Nakita niyo, pinakita ko kanina na finished product nila. Ilalagay lang nila sa plastic. Binuputasan, kuya. Para sumingop ang hangin. Maalis yung parang moist. So, dito nagtapos yung lahat. Dito nila na na yung finished product nila ginawa. Ang dami po. Sa lahar. Lahar na. Yung lupa ng lahar. Galing Batangas kasi yan. Ito. Hindi ba kayo nagbebenta ng mga pamis, pumis, mga ganun? Meron po kaya lang yung per ano lang, pack lang. Per pack lang. Ay, opo. Kasi, syempre, marami po tayong viewers na rin. Mga naghahanap rin ng ganun. Sa fertilizer. Ha? Concentrate kami sa fertilizer. So, meron silang puno na kape dito. Ay, kung nakikita nyo kape, ayan, kape. Hasa mo yung Kape, bunga. kalamansi, yan. Marami kayong kalamansi. Ano yung bunga na mismo or itatanim? Sa tuktok. Hindi, bunga. Ayan po. Ano po available nyo? Kape. Yan, kape. Nalalaglag lang yan, wala namang kumukuha. Kuha, no? Mag-alaga tayo ng rakon. Rakon ba yun? Kumakain ng kape na to. Ayan. Nagkalat yan, Ay, yung kape. Nagkalat yan. So, yung kape nila dito, nalalaglag lang. So, baka may naghahanap dyan. Pwede nyo kontakin. May kalamansi pa daw sila dun sa taas. Andito tayo sa babang parte, eh. Ito kape rin to. May mga pots, sir, sa inyo? So mga kaibigan, Dudong ug Inday, nakita nyo si tatay, gumagawa siya ng pole. Yari sa bunot. So magdi-demo si tatay. Binabad ba yan, tay? Kailangan ako kasi makigat pagka hindi guwan eh. Hindi nababad. Makigat ang ganyan. So ito si tatay, ano to? Tatay nyo po, sir, no? Ito si sir. Malala ko pala, sir, tatakbo po pala kayong konsihal. Hello. Ano pong district nyo dito, sir? District 1 po, District 1. Ayan. Mike Apostol. Yan po si sir. Tatakbo konsihal po yan. Diba? Napakasimple ng buhay nila dito. Boto nyo na po si sir. Tapos ito si tatay. Ala, nakakabilib lang si tatay, diba? Kaysa naman walang ginagawa. Kaysa umasa lang. Tay, magkano isang stick niyan?
Ito mag-aakon talaga ito kasi mahal na ang ano eh. Kung Materialis. lain kung... Ayun ito. PVC po ba yan, tay? 30 pesos yan per feet. Ah, Kaya pag, 31 to. kagaya nito, 2 feet, nasa 60. Pero minsan tinatawaran pa din ng mga ano. bumibili. Bibigyan namin hanggang mga 50. Yan, binibenta daw minsan ni tatay ng 50 pag may tumawad. So alam nyo na, huwag kayong tumawad. Kita nyo si tatay, di ba? Senior citizen pero kumakayod pa. Para may sariling mapagkukunan. Alam nyo masakit sa kamay yan. Gumagawa ko niyan. Yung alambre nylon na yan. Masakit po sa kamay yan. Kaya tulungan pa para ano. Oh, tingnan nyo si tatay, unat na unat. Oh, inipit niya pa yung nylon sa paa niya, binalumbod niya kasi masakit po talaga, promise. May mga vlog akong gumawa ko niyan. So ito yung gawa ni tatay dito. Ito yung pwesto nila dito sa looban. Honest store yan, ma'am. Honest store. Pag may bibili, no? So may mga pots din sila dito.